Ano? Oo, Mark, si Dado na naman. Oo, kahit na pagkaliit-liit ng tsansa na na political o si Dado, yung mga pagsasalita po kasi ni Dado, nasisilaban daw yung mga vlogger na sumusuporta kay Bongbong Marcos, dun po natin kinukuha yun. Baka tinotoo, di ba? Sabi ni Amancio Mengulio, malamang Boss Mark, meron yan, nag-utos dyan sa dalawa na yan. Yun ang maganda. Maikanta nila yun. Malaman kung sino talaga. Ano po? Malaman kung ah, bakit ginanon si Mima Alicia po, mga bossing. Grabe. Sobra ho, mga kababayan, ang ginawa. Hi, anong araw ba ngayon? Webes? Ngayong araw po ba o kahapon pa? Tingin ko ngayong araw lilipat na sa kanilang probinsya, iuwi na sa kanilang probinsya si Mima Alicia po. At ayun, sabi nga, isla, malamang isakay pa ang kanyang ang kanyang labi, isakay sa bangka, patawid doon sa kanilang isla. Kasi po mga bossing, bakit ko nasabi 'yon? Si Alicia, kapagka kunyari meron pong mga unit team, yung mga campaign rally. Pagka pupunta yan ng Maynila, makikita ko, ano um, minsan kausap ko sa bangka, nagbabangka, tumatawid po papunta doon sa kabila para lang makaalis doon sa bahay nila. Di ba, mga bossing? Yun yung nakikita ko. So, malamang posible na ganun po yung pagtatawid doon sa labi ni Mima Alicia. Sabi ni Kian Rock, INC daw yung BF niya ngayon. Nabanggit na din ni Takeru Miyamoto na merong mga ganyang nagsasabi pero wala daw kinalaman talaga yun. No? Mas malaki yung sinasabi na doon sa napasukang negosyo at yung malaking pagkakautang ho, mga bossing. Ngayon mga kababayan, si Baste naman tayo. Ano? Kay Baste Duterte naman po tayo, mga bossing. Ito, mabilisan lang po ito nasan ba yun? Kasi nakita ko dito, ano ho, mukhang makakasuhan si Baste Duterte ng NBI ba or ng DOJ o sa Ombudsman. Babasahin ko po sa inyo, mga bossing. Alisin muna natin yan. Ito, ayan. No, NBI po, mga bossing. Posibleng makasuhan si Baste Duterte doon sa kanyang pahayag, mga boss, napugot ulo. Grabe. Magkapatid nga talaga, ano? Sino po ang hindi nakakaalala dito doon sa habang si Baste Duterte ay nandoon sa entablado tapos sasabi, ulo lang ni Bongbong Marcos ang gusto natin. Ngayon, sabi ko, nung si Baste, kapagka nagsasalita, akala mo ang tapang-tapang kapagka yung mga pahayag na ganyan. Pero kapagka yung nandiyan na, yung pinagbabantaan niya, nandiyan na yung hinahamon niya, umuurong na ho. Hindi na ho sumisipot, mga kababayan. Kaya napaisip ako, sabi ko sa sarili ko, ano kayang ulo ang gusto ni Baste Duterte? Yung ulo sa taas, na ito po, ng Pangulo, o yung ulo sa baba, mga kababayan? Dahil marami nagsasabi, Barbie daw, Barbie ng Davao. Ano? Babasahin ko muna to, bago ako magkomento. Baste, pwedeng kasuhan dahil sa pahayag sa ulo. Ano po? Kaya diyan sa comment section, ano sa tingin ninyo? No? Yung gusto ni Baste Duterte, ulo sa taas o ulo sa baba ho, mga kababayan, no? Posibleng magkasampa ang NBI o National Bureau of Investigation ng mga kasong grave threat inciting to sedition laban kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ulo talaga, liwanagin mo, Mark. Yun yung sabi niya, ulo lang ni Bongbong Marcos ang gusto natin. No, yun po yung mga
binitawan na salita ni Baste Duterte noong mga panahon na yun. Ito ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag noong Miyerkules bilang tugon sa mga tanong ni Senador Judge Panfilo Lacson na nagsabing kapwa nagbitiw ng magkatulad na mga banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo mga kababayan, lalo lang lumalakas talaga ano, yung paniniwala natin na na ang pamilya nila talagang meron pong gustong tapusin ang buhay ng Pangulo. Kasi iisa lang naman talaga, tignan niyo, iisa lang ang mga pahayag nila. Oh, 'di ba? Si Vice Presidente, yun nga. Oh, pugutan ng ulo ang presidente hanggang sa umabot doon sa sumunod na press conference niya doon sa kasama na si Zulaika, talagang hindi niya na napigilan ang sarili niya na na patayin si Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Di ba mga kababayan? At yaan po mismo, no, yung pinaka-highlights ng ng impeachment laban sa Vice Presidente. 'Di ba? Pamilya ang nakikita natin, pamilya talagang gustong tapusin ang buhay ng Pangulo. Wala na tayong iba, no? At kumbaga hindi lang po isang beses sinabi, halos paulit-ulit po. At kada merong mga press conference, yun ang mga naririnig po natin sa kanila. 'Di ba? Oh. Kaya wag mo kayong wag mo kayong mga mabibigla sa mga ganito kasi siguro may 3 buwan na din po mga kababayan na narinig ng mga Pilipino nung nagsalita si Baste Duterte ng ganyan. Sabi ni Beth De Jesus, pamilyang kriminal at demonyo sila. Sabi ni Ma'am Merly Belen, hindi pwede papayag kung sila ang uupo, kawawa ang mga bata. Sabi ni Sir Sunny Reyes, yari kay Director Matibag yan. Ayos yun para maubos sa totoong threat sila sa future ng bansa. Hindi makamove on bayan dahil sa kanila. Sabi ni Dutdut Pintura, sa ganong kapaligiran sila lumaki kaya ano pang aasahan natin. Pero pag ito po natuloyan, malamang ang sigaw na naman at sabihin na naman po ng kampo ng mga Duterte, sila po ay ginigipit lang. Tapos itatanggi po nila na gusto ng ulo ni Baste Duterte. Ulo sa baba o ulo sa taas ho, mga kababayan. At eto nga po, dahil napag-usapan na din po natin ang impeachment, mga bossing, 'di ba na ako para ho sa akin ang highlights nitong impeachment ng Vice Presidente, kumbaga yung kabuuan, yung kabuuan from 1 to 9, from day 1 to day 9,